Amen. Please open your Bible to the book of Luke 24, from verse number 1 down to verse number 8. Luke 24, sa atong mga Biblia, mga igala, atong ablihan, o ato ning basahog tubag-tubag. I'll be reading verse 1, kamo sa verse 2, hangtod nga maabot ta sa verse 8. Luke 24, verse 1, the Bible says, Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, certain others with them. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said to them, Why seek ye the living among the dead? Saying, The Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men, and be crucified, and the third day rise again. Amen. Magpray ta, Lord, salamat kaayo sa pribilehiyo ang imong gihatag kanamo nga makatapok kami diha sa pagsimba kanimo diha sa espiritu kamatuoran. Amahan nga langit no, nagapaubos kami, Lord, sa among mga kaugalingon, amahan. Lord, kung dunay mga sala sa among hunahuna, sala sa among kasing-kasing, Lord, pasaylua kami. Limpiyuhi kami, amahan, pinagi sa imong hamiling dugo, tangtanga o Diyos ang mga babag, ang garbo sa kasing-kasing, Lord, ikaw magakuha. Inaut, Lord, nga ikaw ang maghimo ka namong putli gayod sa mga tubangan, samtang kami magadaig sa imong ngalan. Ikaw gayod ang mangin sintro, Ginoo. Ang imong ngalan mo'y mabayaw, ang imong ngalan mo'y mahimaya sa mong taliwala. Salamat, Lord, sa presensya gayod sa imong mga katawhan. Akong i-pray nga ikaw, Lord, mag-aabli sa mga kasing-kasing, himuwa nga ang mensahe, maidunay gahom, Ginoo. Lord God, puna kami sa gahom sa balang espiritu, bisa naman, Lord, imong kubos nga alagad, wala ko'y mahimo, Ginoo. Kung sa ako lang magkagalingon, gikinanglan na mong imong guidance, heavenly wisdom. Lord God, ikaw gayud ang taliwala sa matag kasing-kasing karon. Among gitugyan kanimong tanan, gisalig ang tanan in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you. Please be seated. Ang mensahe nito karon morning mensahe po sa first service na to, mga kaigisunan. This morning, I'll be speaking to the subject about the message of the empty tomb, the tomb of the Lord Jesus Christ. Kung atong makita ang mga verses nga atong gibasa or ang chapter 24 sa book of Luke, it speak about the resurrections of the Lord Jesus Christ. Salamat ang Ginoo, bisan naman siya namatay, pero wala sa nagpabilin sa lubnganan. On the third day, He rose again, mga kaigsunan, because of His power. He give us hope, mga kaigsunan. Og sa diha nga si Jesus Christ namatay, gilubong, there was a man by the name of Joseph de Arimathea. He was a counselor. And maugayod ang mihangyo nga mo'y mo pahiluna sa lawas ni Jesus Christ. And if you look at mga kaigsunan, nga kini si Joseph, siya gayud ang nanag-iya sa maong tomb. He owned the tomb for he had prepared it for his own burial. Para to niya. Diba karong mga panahon na, daghan kaing mga agent, no, na maligya og mga lubnganan, na maligya og mga lungon, na ay St. Peter, you know? Ano pa na ay St. Francis, na ay Koinonia, na ay Sanitarium, ano pa na diha? Di man na mao din, no? Sanitarium. Hospital man na diha, hospital sa mga lepers, ano pa yun? Mga gabaligya og mga lungon ba? Oh, ako nana ko'y lungon. Pag mamatay ko, dili ko na pusto ng banig lang, ilubong na lungon. Amen? Mas may po na nga ipahiluna sa tawa. Amen? Oh, ang uban na yung mga funeral plan. Oh, kay balo na mo asa mo ilubong. Oh, but if you look at Jesus, mga kaigisunan, wa siya lubnganan nga iya gani. Salamat nga na ining volunteer si Joseph, mga kaigning volunteer siya nga pwede niya ipagamit, pwedeng gamiton ang lubnganan nga unta para sa iyaha. Oh, it's a blessing, mga kaigsunan. If you look at
Luke 23 verse 50, the Bible says, "And behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and a just." And I believe, mga kaigsunan, kini si Joseph, he was a secret follower of Jesus. Wa lang ni siya nagpadayag, kay nga naman, member siya sa council. Okay? Sikrito lang siya nga believers ni Jesus Christ, mga kaigsunan, o ang iyang pinaka-nindot nga mahimo lamang mautong pagpahiluna sa lawas si Jesus Christ. Okay? And we need to realize, Christians, that the empty tomb is a powerful symbol of hope for believers. Ingon na to nga mga believers in Christ, saved. Amen? Are you saved? Amen? Redeemed by the blood of Jesus Christ, washed by the blood of Jesus Christ. Mga kaigsunan, ang empty tomb ni Jesus Christ, mga kaigsunan, usa ka gamhanang simbolo gayud nga makahatag og paglaom nato isip mga Kristohanon. Ang naman, wala nagpabilin si Jesus Christ sa lubnganan. According to the Bible, mga kaigsunan, if there is no resurrection, then our preaching is in vain. If there is no resurrections, not only our preaching is in vain, but also our faith is in vain. Sayang ang ato ang pagpangalagan sa Ginoo, sayang ang ato ang pagtuo sa Dios, sayang gayud ang atong pagwali ni Jesus Christ kung walay resurrections. Ganong doon na may resurrection, mga kaigsunan. Ingon ni Jesus Christ, "I am the resurrections and the life." Amen? I am the resurrections. "He that believeth on me, though he were dead, yet shall he" what? "He live." Amen? Bisan mamatay ta, pero usa ka adlaw banhawon ta sa Ginoo. There will be a resurrection. I want you to open your Bible to the book of 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Diha makita na to ang promise sa Dios sa mga believers, mga kaigsunan. Naghatag og paglaom na to. Verse number 13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, the Bible says, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep." Kinsa man ning nag-asleep diri, kanang nangamatay na ba? Nangamatay na diha nga Kristohanon nga mga nangamatay ba? Okay? Maybe one of them is your members of family nimo nga nag-una nang nagtaliwan. Verse number, you look at the last part sa verse 13, "That ye sorrow not." Gina-comfort ta diri. "Even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Jesus will God bring with him." 15. "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Okay? "For the Lord himself shall descend from heaven." Mao ni ang rapture, mga kaigsunan. Pero before ang rapture, una ang pagkabanhaw sa mga believers in Christ. Mga nangamatay, nga diha ni Kristo, una silang banhawon. Mga kaigsunan, after that, those who are alive and remain, verse 17, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Mo ni ang future, mga kaigsunan, gipromise sa Ginoo nga angay natong kuptan. Kung i-allow sa Ginoo nga makaabot tag rapture, nindot kayo. Pero kung di man takaabot og rapture, mutaliwan ta, doon ay pagpakabanhaw alang sa mga believers. Amen? Pero ang sa encouragement na rin, you look at the last verse, verse 18, mo ni ang atong mag-motivate na to, mga kaigsunan, magdinasigay ta, as what the Bible says, "Wherefore, comfort one another with these words." Magdinasigay, kaya usahay ang Kristohanon, galuya eh. May mga panahon nga maluya ta, ma-weaken ta sa tong faith diya sa Ginoo, mga kaigsunan. We need encouragement. And I believe the church is the perfect place to be encouraged. Amen? Hello? Diba? Ang pulong sa Ginoo maka-encourage na to. This is the perfect counsel, the Word of God, quick and powerful. Mao ni ang makabuhi sa ato ang galuya nga espirituhanong kinabuhi, mga kaigsunan. Okay? Now, I will give you two things this morning about the message of the empty tomb. First is the proof of the resurrection. The proof of the resurrections. Wa na si Jesus Christ, wa na yang lawas dito sa lubnganan. Buti pa sabot, dunay pagpakabanhaw. Unya na ay mga nakasaksi
O kini nga saksi, dili lang nakimarites lang. Dili lang nadungog lang. Di lang nadungog lang niya sa iyang silingan. Di lang nadungog niya sa iyang higala. Mga kaigsunan, dunay mga eyewitness accounts of the resurrections of the Lord Jesus Christ. First of all, is Jesus appeared to Mary Magdalene. If you look at verse number 9, Mark 6 verse 9, makita nito diha, nga si Jesus, pagkabanhaw niya, ang una nga nakakita niya, eyes to eyes. It was Mary Magdalene. And we know, mga kaigsunan, that Mary was a devoted follower of Jesus. Nakasaksi siya about the pain that Jesus was suffered dito sa Calvary. Nakakita si Mary. Another woman, mga kaigsunan, nakakita siya giunsa pagbunal, giunsa pag-tortured si Jesus Christ. Unsa ang kasakit, the pain that Jesus was suffered. It was an ultimate pain, mga kaigsunan. Why makalabaw sa kasakit? Can you imagine? Gikoronahan siya tunukon, unya gilansangan siya, unya before gibunal-bunalan siya, mga kaigsunan. Can you imagine unsa nga unsa nga pain nga iyang gisuffer? Not only the ultimate pain, but also the relational pain. Can you imagine ang iyahang mga disciples nga unta mao'y mo paluyo, mao'y muunong ni Jesus Christ. Unsa nahitabo nila? In John chapter 6 verse 66, the Bible says, many of his disciples went back and walked no more with him. Nga naman, nahadlok, nabalaka, gikuyawan, kay basi, kung iapil silang lansang. And you know what happened to Peter? Si Peter is one of the disciple nga pinaka-agresibo nga tao. Mas daghan siya masulti, i-compare sa uban ng mga disciples. Yung sa nitabo mga kaigsunan, si Peter, tungkol sa kaapiki na, gidinay niya si Jesus Christ. How many times? 3 times. Naay nakaila niya. Ingon sa babae, ikaw mangyud tong kuyog ani? Di ba? You know what Peter answered? Ingon ni Pedro, mga kaigsunan, di ito ako. Balhin na po siya lugar. Na po'y nakaila niya. Ingon niya, ikaw, gid lagi to. Ingon niya, di lagi to ako. Balhin siya sa ikatulo, mga kaigsunan ng lugar. Pero naamang yun naka-identify niya. Ingon niya, di lagi to ako nga naanay kon ba? Naanay kasuko. Can you imagine? Gidinay niya katulo kay gayon. Christians, listen to this. How many times na-deny ni mo si Jesus Christ? Honestly, doon ay mga panahon nga na-deny na to siya. To be honest. In what way, Pastor? For example, simba. You ought to be here during Sunday. Pero nganong sometimes, wala ka sa Sunday. Prayer. The Bible says, men ought always to pray and not to faint. But nga naman nga, dili ta maka-pray kanunay. Ang gusto sa Ginoo sa iyang mga katawan is to pray persistency. Is to pray faithfully. Ingon ni Paul, pray without ceasing. Kinsa may maka-ingon, Pastor, I pray to the Lord every day, every night. Can you raise your hands? I pray to the Lord faithfully. Murag magilti ta na mga igsoon. To be honest lang. Kaya kung maingon ka nga, Pastor, ako ga-pray ko kanunay. I will tell you, you are a liar. Amen? So diha nga area mga kaigsoon, madinay na to ang Ginoo. Pero salamat, we have the Word of God. Gamaoy mo remind na to mga kaigsoon that we need to come to the Lord in prayer faithfully. We need to be faithful in our prayer life. We need to be faithful in our attendance. We need to be faithful in our giving. We need to be faithful in our involving in the work of the Lord. We need to be faithful in our family. Amen? Husband, love your wife. Amen? Hello? Be faithful to your wife. Wife, be faithful to your husband. Parents, be faithful to your children. Children, be faithful to your family. Faithfulness is essential to build up
a good relationship, mga kaigsunan. Mausad sa Ginoo. Amen? So makita na ito rin mga kaigsunan, ang mga nakasaksi gayod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. One of them is Mary Magdalene. He appeared to Mary Magdalene. Second, he appeared to the disciples on the road to Emmaus. If you look at Luke 24, verse 15, the Bible says, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Kining duha ka mga disipulo, pag-ingon ni Mary Magdalene sa mga disipulo, nabanhaw si Jesus Christ, mo magito unang nag-report, di mo tuo ang uban mga disciples. Kaya wa man sila makakita. So naglakaw ning duha nga medyo naay confusion sa ilang mind, tinuod bagid kaha kanabanhaw si Jesus. But sa diha, samtang sila naglakaw, si Jesus Christ mikuyog sa ilang paglakaw. Jesus himself drew near and went with them. So diha sila na-convinced that Jesus is alive. Amen? Not only he appeared to Mary, he appeared to the disciples, 2 disciples. Third, he appeared to Simon Peter. Dito ni Simon, if you look at 1 Corinthians 15 verse 5, the Bible says, and that he was seen of Cephas, then of the 12. So ang tanan nga nagkakita na usab ang ilahang panghunahuna mga kaigsunan. Okay? And also he appeared to the disciples without Thomas. Kinsa man si Thomas? Kung atong ilalawon si Thomas, very common, mailan nato si Thomas, nagitawag siya the doubting Thomas, right? Amen? Tanawa ang Bible diha. Diri nga bahay nakikita na nagpakita si Ginoong Hesus sa mga disipulo. Pero si Thomas, aning higayuna, absent. Kining absent note, no? Mamiss kinato ang blessing. Di ba? Oh, mamiss kinato. Daghang mamiss, basta wala imo presensya, mga kaigsunan. Tanawa. John 20, verse 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. O, diba? O, wala siya, so na-miss niya si Jesus Christ. Verse 25. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. Igo na lang siyang gisultihan. Igo na lang siyang gipahibalo. We have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the prints of the nails, and put my finger into the prints of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Di basta-basta si Thomas patuuhon. Kaya ang prinsipyo ni Thomas, to see is to believe. Kung di ko makakita, di ko musalig. Kung di ko makakita, di ko mutuo. May insakto man siya. Pero this time mga kaigsunan, Ginoo man ko nagisgutan diri, amen? Oh, tanawa. Ingon niya, sa verse 25, kung di ko makakita, sa samad sa iyang kamot, sa samad sa iyang tiil, sa samad sa iyang kilid, di gyud ko mutuo. So dili nga bahin, murag way nahimo ang mga disciples kay ilang gisultian. But you know what? In verse 26, and after 8 days, again, his disciple were within. Okay? Tiyan mo na ha, 8 days gyud. So 8 days gyud, si Thomas, nag-confuse ang mind. Gahuna-huna, tanaw, puno sa pagpangduha-duha, full of doubts. Nga nung mga disipulo nag-ingon mga nakita nila si Jesus, murag di magina tinuod. Muna sa iyang mind. 8 days. But after that, mga kaigsunan, ingon sa Biblia, and Thomas with them, then came Jesus. The doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Notice the word, peace be unto you. Nganong mao man nagisulti ni Jesus Christ? Nga naman, ang utok sa mga disipulo, struggle kayo. Gubot kay tanan, wala sila'y kalinaw. Na kinirabang taong way kalinaw, mo-connect po na, wa po tay kalipay. Amen ba? Amen? Wa tay kalinaw tungod sa mga problema, wa tay kalinaw tungod sa mga nakahasol, diha unsa nakahasol. Murag di pud ta sayon nga mo katawa. O di ba? Mawala po lang atong kalipay. So I believe si Thomas, kasi ilang ning mugot ang yang naong ani.
Ngon sa Biblia, mga kaigsunan, peace be unto you. Si Jesus Christ lagi ang makahatag og peace, man God. He's the Prince of Peace, mga kaigsunan, the author of real peace, kanang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan, mga kaigsunan. Jesus Christ lagi ang makahatag. Don't you know that the real peace is found in Galatians 5:22? This is one of the fruit of the Spirit, right? Amen? But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace. Amen? There are 9 fruit of the Spirit. Oh, na kay gugma, na kay kalipay, na kay kalinaw. Kining bisig kinino lang tuloy magkuyog, perti nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Makaingon gid ka kung Kristohanon ka, makaingon gid ka nindot jud ang kinabuhing Kristohanon. Amen. Nindot yun ang kinabuhi nga guided by the Lord, controlled by the Lord. Every time nga naghimo tag decision, mananghita sa Ginoong Lord, kanang not my will but thine be done. Gina-consult nimo sa Ginoo, mga kaigsunan. O tanawa. Verse 27. Then saith he to Thomas. Personally, si Jesus Christ nag-confront yun kay Thomas, niingon ang Ginoo kay Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither my hand, and thrust it into my side. Pero unsa ingon ni Jesus Christ, Thomas, be not faithless. Amen? Ang problema man God, kanang pagkadi matinuohon. Amen? Mabito na sa ubang mga tao, maglisod gi sila tuo nga si Jesus Christ ang manluluwas. Wa man sila matuo ni Jesus. Maglisod sila pagtuo, makaigsunan nga ang kaluwasan, pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo. Maglisod. Salvation is hard. You know why? Because of religion, number 1. Kay mo barog ang tao sa relihiyon. Kung unsay relihiyon nako, may akong pakamatyan. Unsay namatan ako, may akong pakamatyan. Mao nilang baruganan, mga kaigsunan. But the Bible says, religion is not important. Unsay importante? Our relationship with the Lord Jesus Christ. Our relationship, mga kaigsunan. Salvation is hard because of religion. Salvation is hard because of ignorance. Ignorance sa tao. Oh. So muna yung sa Biblia, kay Thomas, be not faithless, but believing. Amen? Salamat o sa kaadlaw, nagtuuta ni Jesus Christ. Amen? Nagtuo ka nga ikaw makasasala, and you are bound to hell, pero salamat, giablihan nimo imong kasing-kasing, nagtuo ka that Jesus loves you, that Jesus died for you. Amen? Imong gidawat siya bilang imong manluluwas, mo na pinakadako nga blessing, pinakadako nga desisyon, nga gibuhat nimo higala, diha sa tubangan sa Ginoo. Okay? Ang sa pagyod, gingon sa Biblia, be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, kung sa isumpay niya, sa isulti niya, my Lord and my God. Masango ba yung iglesia ni Kristo aning bersikulo ha, brother Ray? My Lord and my God. Kaya may iglesia ni Kristo, di mo to that Jesus is God. Si Jesus Christ, tao ra yun. We believe that Jesus is 100% God and 100% human. Amen? So, ato makita mga kaigsunan, ingon niya, my Lord and my God. Verse 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. But blessed are they that have not seen, and yet have believed. Amen? Ingon ni Jesus Christ, bulahan kadtong wala nakakita, pero nagtuo. Nabay ay mga butang wa ta kakita pero gituhan na to. Amen. Example, nagtuo ka nga nagi tinae. Amen. Ang pangutana, kakita ka si mo tinae. Oh, di ba? Mingon ka, pastor, kakita ko sa ako tinae. Hala, tinuod ba? Mausad sa Ginoo mga kaigsunan. He appeared also to the 11 in the upper room. Sila ang naghatag proof, sila ang naging hatag prohiba that Jesus rose again, mga kaigsunan. The empty tomb, mao na lang ito nahabilin. In verse number 36, Luke 24, verse 36, And as they thus speak, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you. Dito sa upper room. Nga ang mga disciples,
Naa sila'y confusion silang unahuna, naay pagpangduha-duha, pero gi-comfort sila sa Ginoo. Salamat na ay mga eyewitness. Amen? Na nakasaksi gyud nga nakakita. Mao nang concrete evidence gina sa mga kaigsunan kasi sila mismo nakakita. Now let's go to number 2. Not only the proof of the resurrections of Jesus. Number 2 is the teaching of the resurrections. The teaching of the resurrections. In 1 Corinthians 15 verse 14, the Bible says, if Christ hath not risen, and if Christ has not risen, then our preaching is in vain. Sayang kayo, kasi tagwali dire niya. Di dito mo tuo nga nabanhaw si Jesus Christ. Di ba? Sayang kayo. And your faith also is vain. Sayang kayo. Ingon ra ba sa Biblia, without faith, it is impossible to please Him. He that cometh to Him must believe that He is. Sayang kayo. Kung di dito mo tuo nga nabanhaw si Jesus Christ. Okay? So, naay mga gitudlo dire mga kaigsunan about the resurrections of Jesus Christ. It teaches that all the claims Christ made are true. First, He claimed to be God. Amen? In His resurrections, He proved it that He was. Kaya kung tao pa ito gilubong, dito mabanhaw. Amen? Why tao nga nabanhaw? Ibi, kinsa man tao nga nabanhaw, ibi? Ha? Nabanhaw sa tulok adlaw. Ingon ka sila sa rodi ay, o gahawon po ito sa Ginoo nga gibanhaw siya. Oh. So si Jesus Christ gilubong, after 3 days, nabanhaw siya mga kaigsunan. Oh, He claimed to be the fulfillment of prophecy. Kung tanawin mo diha sa Old Testament, gi-prophesy na diha. So, ginatuman mga kaigsunan, in His resurrection, He proved that He was the Messiah who had power over life and death. He is the Messiah, mga kaigsunan. In His resurrection, we see the fulfillment of this teaching. Unsa man, si Jesus Christ, mingon sa mga disciples, destroy this temple, and after 3 days, i-rebuild niya. Di ba? Pero ang pagsabot bitaw sa mga apostles, literal na kayo. Abi nilang tinuon nga templo ba? Nga gubuon ang templo, after 3 days, barug dayon. So katong templo, mga kaigsunan, is the Lord Jesus Christ. Okay? The Lord Jesus Christ. He destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Mao nang gisaad. So tinuod nang giingon ni Jesus Christ. Unsa may reaction sa mga apostles? Pagkamatay ni Jesus Christ, paglubong ni Jesus Christ, what happened to them? Daghang nausab. Kung sa'y nausab nila, their faith. Kung sa'y nahitabo nila, instead nga magpadayon sila, what happened to them? Kung sa'y gibuhat nila, nabalik sila pangisda. Right, amen? Nangisda sila balik nga naman, puno sila sa discouragement. Lahi, magining feeling ni mo, basta discourage ka ba? Di mo no? Daghan kay mga discouragement kay makapaluya nimo. Don't you know that discouragement is one of the tools of Satan? Ginagamit na ni Satanas ang discouragement sigala para ikaw mabugnaw sa papangalagad sa Ginoo, para ikaw mapahilayo ka sa Ginoo. Muna nga daghan kay mga verses from the Bible nga nag-encourage na to that we need to be courageous. We need to be strong and be courageous. Kaya kung di ta ligoon mga kaigsunan, dali kay tang ma-discourage. Discourage ka, way kwarta. Ang uban na-discourage kay wag yung uyab. Ang uban na-discourage kay wag yun kay way nang uyab. Oh. Ang uban, sige lang una-una, wag yun kay panguyab. Oh, di ba no? Mga kaigsunan, mga discouragement. Ang uban na-discourage kay ang bana, murag di na kay sweet. Ang asawa po, di na po kayo sweet. Yan na musod ang yawa, mga kaigsunan. Mabito na, ingon sa Biblia, mga kaigsunan, kanang, ang usagod ka relationship, kung motivated siya sa gitawag genuine love, mupabiling gina isang ligon. Mulast gina siya, mga kaigsunan. Real love is, first of all, love is forgiving. Amen? Love is forgiving. Love is sacrificial. Amen?
Muna importante jud. Sacrifice jud. Oh. Upasaylo jud dili mo dumot. Kay kung magsigitag dumot, mao gini usa sa mga usa sa mga hinungdan, magkabati ang relasyon. Magkabati. Oh, salamat kang gugma sa Ginoo di gid mausab mga higala. His love never changes. He will never change. He's the same yesterday, today, and forever. Inana kanindot ang atong Ginoong gialagaran mga igsoon. Okay? He promised eternal life to those who would trust Him. Amen? So, mga manas ang gospel, ang pulo nga gospel, the real meaning of the word gospel is the death, burial, and the resurrections of Jesus Christ. That is gospel. Amen? Mauna nga ang i-preach. Preach Christ crucified. Muna ang mensahe mga kaigsunan ingon sa Bible, for the preaching of the cross is to them that perish is foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. The message of the cross. Not the cross, but the message of the cross. Amen? Ang gibutang diha sa cross, na diha ang mensahe. Dili ang cross, kay ang cross mga kaigsunan is a curse. Amen? Mauna ang death penalty sa Roman Empire, mga kaigsunan. Mauna ang ilang diha i-execute ang mga nakasala by crucifixion. Ang importante, ang mensahe. Si Jesus Christ, mga kaigsunan. The teaching of the resurrection, it teaches us that we have a living Savior. We have a living Savior. Is Jesus Christ alive into your hearts this morning? Amen? Importante nga buhi ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Amen? Kay kung patay ang Dios sa imong kasing-kasing, kung saan niya pag-control nimo? Kung saan niya pag-work sa imong kinabuhi, mga kaigsunan? Salamat ang Dios. Buhi, nagpabilin, namatay siya, pero nabanaw siya. He is our living Savior. O, di ba? Kung tanaw nimo ang history, mga kaigsunan, ang itawag propita sa mga Muslim, Muhammad, the prophet of Islam. Kasi Muslim diri. Diba? Oh. So ang ilahang prophet was Muhammad. Was born in Mecca around the year 570. Oh. So si Muhammad, mga kaigsunan, nakaibaluta o sa kaadlaw namatay. Right? Amen? Namatay siya, unya gilubong. Human sa gilubong, wa siya nabanhaw. So, tinuod ba na siya ka Diyos? Wa man siya nabanhaw. Okay? Ang Diyos sa mga Buddhism, Buddha, ug mao ni ang pinakausa sa mga dako kay daghan nga mga nasod nga nagsalig ani sa Buddha, mga kaigsoon, sa Buddhism. The countries with the highest number of Buddhism, number 1 are China, Thailand, Myanmar, Japan, Cambodia, Vietnam, Sri Lanka, South Korea, India, and Malaysia. Ang ilang Diyos si Buddha. Okay? Si Buddha namatay, gilubong, wa na banhaw. But when you go to Jesus' tomb, the tomb was empty. You know why? Because He rose again. Because He was the real God, mga kaigsunan. We have the living Savior. Amen? Maunang, angayan kitang Ginoo i-worship, kay buhi man siya. Angayan gid siya nga simbahon, kay buhi man siya. Amen? We need a living Savior. We need a living Savior. For what? First, to help us bear life's burden. Do we have a burdens? Do you have a burdens in life? Do you have problems? Di na lang kumupaisa sa inyong kamot, pero sa pagkatinuod lang, tanan-tanan ay problema. Ay problema sa kinabuhi. Wag yung tao, way problema mga igsunoy.
Why tao may problema? Ingon pa nila, mga buang kapatid-patid ug lata, sila mo why problema. Uy, nabuang ka din na tungkol sa problema. Ingon sila, kana-kana mga buang-buang magahubo diha, si Marmar, kasi hindi kailan ni Marmar. Kana si Marmar, kanang gahubo mo, sakay sa, usa kong gisakyan ni Marmar. Sawa na kay Balo, usa kong gisakyan ni Marmar. Dito sa may, before sa UV, naikuan diha, na stoplight, hinay mag-indagan. Gisugat ko niya, ambot nga nung dito gisa ni sakay. Oh, di man ko kapabulhot, kay namin nag-una, isakay sa luyo, brad. Pag isakay sa luyo, pag ginamang gitaw, ako nga nauna, naging ko, mudagan ko. May lang ako mudagan, mahagbong to, duble itong tulubangon. Oh, so paglingin ako, nakaila si Marmar, nailan ako siya, yung ko, yablihan akong pultahan, yung ko, naog diha, naog. Kaya ang tanang tao nga akong kasugat, katapad na ko, naging ko nga, naitaw sa babaw, naitaw. Hunong ko, hunong po sila, nakita na ko siya nga nagkupot ng mga sinsiyo. Pagkakita na ko nga nagkupot sa sinsiyo, why laing nabutaw sa kunahuna, labayan ko na ko ng sinsiyo. So, gikuha ko sinsiyo, na may mga sinsiyo, labay na ko dito ni Tugpas, ilawom sa pika sakyanan, aning ambak siya, naog siya, dagan na yun ko, sibat. Tiya mo na, magkaamong-among ba? Last, sakay, nakita na ko, sakay siya sa Ford Ranger. Sa bridge, kasi kakita to, sa tulay? Yan sa tulay. Oh. Yan, nasundan pag ito, nagsakay siya sa tricycle, nga hayahay kayo nagkaanak ko, naghubo na ba? Naghubo. Ang pasahero sa tricycle nga sa luyo, sige, ngisi mga kaigsunan. Ang nakabidyo ato, ang nasunod man. Tiya mo na. Naingon nila, kana ko ng mga buang, why problema? Di oy, nasubrahan na sa problema. Una na nga buang na. Pero salamat, mga igsuon, nga kita na ay mga problema natin Ginoo nga atong duulon. Na ay angayang sampiton ang atong Ginoong Dios nga buhi, mga kaigsunan. We need a living Savior to help us to bear life's burden. We have a lot of burdens in life. A lot of problems. Gagikinhanglan na ito ang tabang sa Diyos. Kaya kung ang usagod ka, tao gud maingon, nanginhanglan sa Ginoo, it means, nasa pagsalig. Kung ang tao manginhanglan sa Ginoo, time will come, musampit na Ginoo. Musampit gina sa Ginoo. Abot ang panahon. Oh. So, not only that, but also, we need a living Savior to give us hope when all around us seems hopeless. To give us hope, paglaom. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, nagahatag ka na buhing paglaom, mga kaigisunan. That one day, He will come again. Amen? He will come again. John 14 verse 1 to 3, the Bible says, sa ito gisulti na si John 15? 14? Let not your hearts be troubled. Believe in God. Amen? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Giandaman na ta sa Ginoo og luna dito sa langit. Diri sa kalibutan, wa tay yuta, wa tay balay, gaabang lang ka unsa si status nimo. Pero bayaan man na nato ugod. Kanang tanang mga butangan naa nimo karon, one day bayaan na nato. Buhi ta karon mga kaigsoon, salamat sa Ginoo, we are still alive, but whether you like it or not, one day we will say goodbye diri sa kalibutan. Mao bitaw na while we are still alive, tarungon nato atong kinabuhi sa Ginoo, mga igala. Atong tarungon atong kinabuhi ang Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi. We need a living Savior to intercede for us before a righteous and holy God. Jesus Christ is our mediator. Siya tigpataliwala. Siya mo intercede, mga kaigsunan, to have a righteous life. Our God is holy. So one of the nature of Jesus Christ, of our God is holy. Amen? Amen?
And there are some verses in the Bible nga nagtudlo ka nato that we need to be holy because God is holy. O, di ba? We need to live righteously in the sight of the Lord. We need to stay away from sin. We need to overcome sin. We need to overcome temptations. Mamo ginay kaaway ko natugod sa Kristiyano kinabuhi temptations. Taghang mga temptations sigala nga dapat mangin maisugta sa pagatubang. Taghang nangaguba nga pamilya because of temptations. Taghang nawagtangan og trabaho because of temptations. Og di ta kapanghambog dihang dapita mga igsunan. Di ta kapanghambog. Kung naay mga temptations nga nakita nimo nga miagi ra sa imong kinabuhi nangin victorious ka, it is not because of your own wisdom, it is not because of your own ability, but it is because of the grace of God sa imong kinabuhi mga kaigsunan. We need to be dependent upon ay gig pagsalig sa imong na-achieve. I will tell you this. Ay gig pagsalig kung unsay naabot nimo higala. Kung ang kalibutan karon magsalig kung unsay naabot nila, but in the sight of the Lord, ingon sa Biblia, we are nothing. Wala ta. Wa jud ta mga kaigsunan. And because of that, we need to ask God, mag-ingon ta sa Ginoo nga Lord, tabangi ko nga di ko magsalig sa mga butang nga gipiyal nimo. Musalig ko nimo. Inana ba? Amen? There is always hope because the tomb is empty and our Savior is alive. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Jesus is alive. Because of my faith in the Lord, because of our faith in God, kung kuhaon man ta sa Ginoo, siya ra maginasayod. Di man ta katag-an po sa itong kamatayon. Basta usa ka adlaw mamatay gyud ta. Napangutana, igabot anang panahon na. Siguro bagyog ka, asa ka langit imong padulungan. Nakahibalogi ka nga langit bagid imong padulungan. Kay kung wala ka kasiguro nga langit imong padulungan, wala laing lugar nga giandam. Impierno. Impierno. Nga sa impierno, way na maligyag ice water dito para makainom ka. Naman ay kanta, no? Oh, in it, eternal pain. Eternal pain, eternal memories. Dili mawala ang imong unahuna. Did you remember the rich man? Itong rich man ba in the Bible? The rich man and Lazarus. Lazarus was nasa Abraham's bosom. It means langit siya. Pubri kaysa diri sa kalibutan, magkakaon lang siya ng matagag ka mumuhupit, pubrihaw. Imo na ito yung pinakapubri tingali. Pasalamat ta, bahalag way sudan. Basta na igikaon. Amen? Blessing na gyapon. Tato yung istorya sa Pastor Ibato, ningon niya, sa ministry daw, pag-start sa ministry, lisod kayo, kaya support gamay ragi kayo mga igsoon. So ang iyang sudan, wag gyud manghilabot. Bisan pag dili takuban, dili takluban, wag gyud manghilabot nga mananap sa iyang sudan. Nga naman, asin man iyang sudan. Kinsa may manghilabot na ang iyang sudan, asin. Di ka gwantang iring ano eh. Kausig asin. Di ora. Pero survive sa ministry karon dako kay ministry sa Manapla mga igsunan. One of the largest church sa Negros Occidental. Pastor Renato Ribaton. Pero grabing experience niya. Grabe kalisod. Maigala. In closing, kinahanglan ikaw ug ako. As we evaluate ourselves right now, we need to check sa atong kagalingon. Nangalagad man ta sa Ginoo, buhi man ta. Amen? But kung akong ipasabot ninyo is, we need to examine ourselves. Ganito sa Ginoo.
Kung mamatay ko, Lord, langit bagyog ko. Importante kay kaluwasan. I believe that not all baptists are saved. Amen? Kaya ang tinuod nga luwas, katumam kay tinuod gid na relasyon sa Ginoo. Amen? Ingon sa Bible, but as many as receive Him, to them He give us the power to become the sons of God. Kantong mga nagdawat, nagtuo, unya nagdawat, sa tinuod na nga pagdawat, doon ay relasyon sa Ginoo. Amen? So kung wala na ito, tarunga pagdawat ng Ginoo, paano ito makarelasyon? I got saved, that was 1984, April 11, 1984. Time will come, matubang ko sa Ginoo, pangutanon ko, Pastor Johnny, wala may pastor sa taas, no? Saan malay atong leader ito, Ginoo na malang, kanong sa ako ni mo gidawat, makatubag ko. Because I know my spiritual birth. Amen? Ikatubang narabas nato sa tubangan sa Ginoo, di na mangutan ang Ginoo sa trabaho na mo sa kalibutan. Kung sa'y model siya mo sakyanan. Asa ka work, asa ka nga sa division ka puyo, kung sa kadako imong balay, di man na mao ang pangutanon sa Ginoo na to. Usa sa mga pulong nga buhian sa Ginoo, ikatubang nato niya is the word, well done, thou good and faithful servants. Well done, thou good and faithful servants. Punta, maunay madungog na to, tanan, natubangan sa Ginoo. Dili ka ng pulong ang giingon sa Ginoo, depart from me, you workers of iniquity. Sigurado maging impierno. Muna itong klaruhon ni Gala. Jesus is alive. We have a living God. We have the living hope. Diha lagi ni Jesus Christ. Kung ikaw, ining kabuntagon, nakasayod na gyud, sold out ka na, 100% sure. Mo nang rason, kay ikaw magpadayon sa papangalagad sa Ginoo. Serve Him faithfully. Serve Him joyfully. Serve Him diligently. Serve Him seriously. Muna'y gusto sa Ginoo mga higala.